Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating bagong segment dito po sa ating Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at sa ating Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Ito pong bagong segment natin na ito, ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito po isagot natin sa mga nagme-message sa atin. Attorney, anong take mo dito? Anong take mo sa issue na to? Anong take mo sa nangyaring ito? Kaya ito po, ginawan ko na ng bagong segment. Ang Take Ko, attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood niyo po ito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, kaya kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood niyo rin sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Lagi niyong abangan, attack, ang Take Ko. O ito mga kabunyog, ha? Anong take natin dito sa sabi ni Robin Hood Padilla, para daw masolusyonan itong problemang ito sa korupsyon, lahat daw ng 1,000 peso bills, yung mga papel na 1,000 pesos, i-demonetize. Intindi. I-demonetize daw. Yung mga inisyu ng Bangko Sentral na mga salaping papel, yung paper bills na 1,000 pesos, mula 2020 to 2025, i-demonetize daw yan. Para hindi na daw magamit. Kaya kung nakatago daw yan ng mga nagnakaw sa pera ng bayan at hindi nilalabas, ano daw yan, hindi na magagamit. Sabi ni Yussi Claire Castro, wala sa hulog itong si Robin Hood Padilla. Anong take ko dyan? Pag-usapan natin. Ito pa, may pinadala sa atin na mga picture ng mga vans, mga sasakyan. May tatlong Thai. Kami naman. Ito yung signature campaign ng mga DDS. Attorney, anong masasabi mo dito? Sabi nila. Ang dami, ilang sasakyan din pinicturan. Talagang may print nung Thai, kami naman. Anong take ko diyan? Yan, abangan nyo. Ito, sabi ni Secretary Ronald Llamas, kahit mataas sa survey si Sara, hindi naman nakakasiguradong mananalo siya. Hindi ibig sabihin mataas ka sa survey, mananalo ka. Anong take natin dyan? Yun. Pag-usapan natin. Dito muna tayo sa sabi ni Robin Hood Padilla, wow, may magaling na suggestion si Robin Hood Padilla. Magaling nga ba? Sabi ni Robin Hood Padilla, ang solusyon daw dyan sa mga anomalya na yan sa flood control dahil maraming ang perang tinago ang mga nagnakaw sa pera ng bayan, para daw hindi na yan magamit, i-demonetize na. Ibig sabihin, hindi na pwedeng gamitin. Yung mga 1,000 peso bills na inisyu ng Bangko Sentral mula 2020 hanggang 2025, yan daw yung panahon ng maraming mga anomalya. Wag nang wag nang payagan na magamit pa, mag-circulate pa, demonetize na. Kaya mapipilitan daw ngayon na mababaliwala daw yung mga pera na yan na itinago, yung mga mali-malitang pera, yung mga nakatago sa mga vaults, wala naman sa mga bangko yan. Matindi itong si Robin Hood Padilla. Anong tingin niyo dyan? Anong tingin niyo dyan? Kung pwede daw, yung mga mga na demonetize na yun ng mga pera, yung mga sinauli na pera para hindi na magamit, sunugin na yun. Sunugin na. Ngayon, hininga ng reaksyon si Yussi Claire Castro niyan, mga kabunyo. Ang reaksyon ni Yussi Claire Castro, wala talaga sa hulog daw itong si Robin Hood Padilla. Wala daw talaga sa hulog itong si Robin Hood Padilla. Sabi ni Yussi Claire Castro. Oo nga naman. Ang sabi pa ni Yussi Claire Castro, nagkonsulta ba lamang siya sa kanyang abogado? Nagkonsulta ba lamang siya sa kanyang abogado bago siya nagsalita ng gano'n? Para malaman niya, pwede ba yung ganong ideya o hindi? Saka hindi naman siya ordinaryong mamamayan. Senador siya ng ating bansa. Kumbaga, bawat sabihin mo, may bigat, may diin. Tapos ganun ka kung magsalita, para ka lang tambay sa kanto. Hindi pinag-isipan ang mga lumalabas sa bibig mo. Kaya sabi ni Yussi Claire Castro, wala sa hulog itong si Robin Hood Padilla.
Hindi, sa totoo lang, parang kung makapag-suggest si Robin, wala na nga talaga sa hulog. Nung ano naman, ang sabi naman ni Robin, isarado na daw ang Kongreso. Isarado na daw ang Senado. Kasi nagpapabidahan lang naman daw. O siguro hindi siya makasabay sa pabidahan. Kasi wala naman siyang nagagawa. Pero ito, yung recent na remark niya na naman, tungkol nga dyan sa, mayroong batas. Panahon pa ni Marcos yan, presidential decree. Yung mga coins nga, bawal mo nga, alam nyo yung mga ginagawa na coins na binubutasan, yung mga ganon, bawal yun. Bawal yun, yung mga coins. Bawal. Bawal nga yung linalagay sa ano eh, yung sa, 'di ba sa alkansya ng mga yung mga butong, mga bambu na alkansiya, bawal. Bawal itago yung mga pera. Ha? Maraming bawal tungkol sa pangangalaga ng pera, paggamit ng pera. Eh lalo na yung susunugin mo. Talagang ito, sunugin na lang daw para hindi na mapakinabangan. Sabi ni Robin Hood Padilla. Ha? Hindi man lang ito nagtanong sa kanyang abogado, eh. Basta na lang bubukas ang bibig kung anong maisip sabihin. Ha? Ano itong si Robin Hood Padilla talaga eh. Parang ano na ito? Ha? Naano na siguro siya, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Nauubyos ng masyado. Wala siyang nagagawa. Walang silbi ang mga ano niya. Lalo na ngayon. Dati nakatago pa yung kanyang wala siyang nagagawa kasi nasa majority sila. Nasusuportahan siya ng liderato ng Senado. Pero ngayon nasa minority siya, di lalong wala na siyang nagagawa niyan. Kaya kung ano-ano na lang mga lumalabas sa bibig ni Robin Hood Padilla eh. Ito yung kanyang pinakahuling remarks. Kaya si Yusek Claire Castro hindi na nakatiis. Wala na daw sa hulog. Hindi man lang daw magkonsulta muna sa lawyer. May kinonsultahan balamang niya yung kanyang abogado. Abogado naman siya dun sa opisina niya eh. Anyway, wala tayong magagawa. Yan yung number 1 senator ng elections ng 2020. Anong taon ba si Robin naging senador? Anong taong elections yun? Hindi ko na natandaan. Basta nag-top notcher yan. Panahon na 2022. Oo. 2022 nag-top notcher. Si Robin Hood Padilla. Yan ang number 1 na senador. Top notcher senator noong 2022. Kaya tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo ngayon. Mabuti pa si Lito Lapid. Si Lito Lapid wala kang masabi kasi wala namang sinasabi. At least si Lito Lapid tanggap niya na wala siyang masabi. Itong si Robin Hood Padilla, ang daming sinasabi. Panay wala naman sa hulog ang mga sinasabi. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya maraming nagre-react dito kay Robin. Pinagpipistahan ngayon sa social media yung statement niya. Sunugin na lang daw yung mga pera para hindi na mapakinabangan. Ito mga kabunyog, anong take natin dito? May sinend sa akin ng mga pictures ng mga vans. Ilang mga sasakyan ito, sample lang daw yan. Ang dami daw niyan sasakyan sa iba-ibang lugar. Mga sasakyan na linagay ng Tay, kami naman. Yung, di ba kasi, may signature campaign na sinusulong ang mga DDS. Gusto nilang bring FPRRD home. Yan. Bring PRRD home alive. Pabalikin na daw sa Pilipinas ng buhay si Duterte. Kaya mayroon silang signature campaign na sinusulong sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, pati sa ibang bansa. Yan yung kanilang signature campaign ngayon. Ngayon, para magsagawa niyan, may mga sasakyan, may tatak ng Hi, kami naman, bring PRRD home alive. Matindi, maraming pera talaga itong mga DDS na ito. Maraming pera. Umiikot yan. Umiikot yan sa mga palengke, mga terminals, mga malls, kung saan maraming tao. Umiikot itong mga vans na ito, itong mga sasakyang ito. Kaya matindi, Kaya lang, ang tanong, kapag nakalikom ba sila ng milyon na perma, mapapabalik na ba si Digong? Ibig bang sabihin, kapag nakalikom sila, sabihin natin ng mga ilang millions, 5 million, 10 million na perma, pag pinadala ba nila yan sa ICC, papakinggan ba yan?
ng ICC? Iko-consider ba yan ng ICC? Ewan ko dito sa mga DDS na to eh. Ha? Oh. Ano na yan eh. Parang pinapaasa pa ng mga leaders nila, yung kanilang mga supporters na gawin nyo ito, pumirma kayo dito, makakabalik si Digong. Wala yun. Ha? Nagkakalat lang sila ng ng hope, ng pag-asa. Wala na yan. Ba't hindi pa nila matanggap? Ang tanging paraan talaga ni Digong para makalaya, manalo sa kaso. Dapat yun na yung kinokonsentrate ni Attorney Kaufman. Yung manalo na sa kaso. Para pag nanalo sa kaso, tapos na. Ma-acquit si Duterte. O yan na yun. Yun na yung pagkonsentratan. Itong mga papirma na to, wala naman yan. Wala naman yan. Yun ngang Senado, nagpasa ng resolution, di ba? May Senate resolution in support sa panawagan na house arrest kay Duterte. O, kinonsider ba yan ng ICC? Hindi. Nung nag-decide yung ICC sa interim release, hindi yan kinonsider. Ha? Hindi kinonsider yan. Sa katunayan, nakakaano pa nga yan, nakakasira pa sa mga diskarte nila Attorney Kaufman sa ICC. Bakit? Yung sinasabi ng Duterte na wala na silang network, wala na silang support, wala na silang influence, wala na silang kapangyarihan para gawin yung mga kinakatakutan ng ICC na pwedeng gawin ng kampo ng Duterte. Wala naman daw na silang ay ito, nagagawa nila ito. Oh, ang daming sasakyan na nagpapapirma. Oh, ang daming mga tao na nagpapapirma. Oh, marami silang pera. Makikita mo yan. Hindi naman gugulong yan kung walang pera yan na involved. Ha? Yung mga magpapapirma dyan, may kakain yan, magagasolina yan, magpuprudo yan. Oh, tingnan nyo naman yung mga sasakyan. Oh, magaganda pa yung mga sasakyan. Tapos lahat may tatak. Ay, kami naman. Ha? Bring PRRD home alive. Oh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang pinapakita lang dito, marami talagang pera ang Duterte. Marami silang pera. Kasi hindi mo maisusulong yung signature campaign na yan kung walang panggastos yan. Ilan ba yung gumugulong na ganyan sa buong Pilipinas? Kung ilang ilang linggo na yan, ganyan yung ginagawa nila. Sa tingin ko, ginagawa nila yan, signature campaign yan, para magkaroon ng database. Kasi ilalagay mo dun yung complete name mo, saan kang barangay, saan kang bayan, probinsya. Mayroon na silang database ngayon. Anong cellphone number mo, email address mo, Facebook account mo, nakalagay yan doon, sigurado yan. Kaya pag nagkampanya sa 2028, mayroon na, alam na nila ang mga kukontakin dahil dun sa kanilang mga signature campaign na yan. Ano yan, magagamit nila yan. Pag pag alam sino yung mga sumusuporta sa Duterte, nandun yung pangalan, complete name, full name. Nandun yung address, nandun yung cellphone number, email address, Facebook account. Yan naman, mga importante yan eh. Tapos, bawat napapapirma doon, linalagay nila sa database. Para talagang ganahan ang magpapapirma niyan. Yun, may sasakyan, may tatak na kami naman, bring PRRD home alive. May budget, may pera. Yan. Kaya yan. Pero, kahit naman ganun ang gawin nila, wala na. Ang pwersa ng Duterte, hindi na tulad ng dati. Pahina ng pahina ang pwersa ng Duterte. Ano ito? Saka walang mangyayari diyan sa mga papirma-papirma na yan. Hindi magbabago ang stand ng ICC dahil lang sa signature campaign na yan. Anyway, pinapa-react lang tayo dyan ng mga viewers natin. Ano ba, attorney, ang take mo? Ito, mga picture ng mga vans. Grabe, umiikot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Talagang grabe ang nila, logistics at finance ng mga DDS. Ikaw ba naman? Sa pera ng mga Duterte. Anyway, ito pa. Yung survey. Mataas daw yung survey ratings ni Sara. Mga kabunyog. Mataas daw ang survey ratings. Kaya ang mga DDS, sabi nila, yan, sigurado na talaga sa 2028. Mananalo si Sara. Kaya kumbaga para sa kanila,
tumataya sila kay Sara na mananalo ito sa 2028 kapag ka-presidente. At ang pinaka-ano diyan na malakas nga ito, yung survey ratings. Malakas ito ayon sa kanila. Pero ang reaksyon diyan ni dating Secretary Ronald Llamas, hindi naman ibig sabihin na mataas sa survey si Sara mananalo. Hindi sigurado 'yan. Hindi sigurado, hindi assurance 'yan. Medyo nakakalamang ka dahil malakas ka sa survey, pero hindi 'yan assurance. Una, bakit mataas sa survey rating si Sara? Kasi wala pa namang ibang nagdideklara. Siya pa lang naman halos yung nagsasabi na posibleng tumakbo sa 2028 eh. Siya talaga yung consistent na binabanggit na parang sigurado na natatakbo sa 2028. Unang-una, yung mga supporters niya, siya lang naman talaga yung ginagawang pambato. Si Sara nagsabi rin, pinag-iisipan niya, magdideklara siya niyan sa 2026. So, saka vice president siya. Siyempre, natural na na niyan, takbong presidente. Kaya, malakas si Sara kasi wala pa namang ibang nababanggit na iba. Wala pa naman. Bakit? Mayroon na bang ibang, Si Risa Ontiveros, hindi pa naman nagdeklara eh. Ang sabi niya, bukas siya, pero hindi pa naman siya diniklara ng oposisyon. Magkakasubukan yan kapag talagang alam na kung sino ang maglalaban-laban, nagdeklara na sila'y lalaban talaga sa pagka-presidente, tapos mag-survey. Pero ngayon, na halos si Sara pa lang naman ang sigurado, talagang malakas sa survey yan. Kaya sabi ni Secretary Ronald Llamas, natural, mataas siya kasi siya pa lang naman yung nagdideklara. Si VP Leni, hindi naman. Ang sabi nga, si VP Leni magdi-decide sa 2027 pa. Ang administrasyon, wala pa naman. Pinofloat lang, mga posibleng tumakbo, si John Vic Rimulya, pero hindi pa naman deklarado eh. Pangalawa, natural, pag vice president ka, kung may mga problema sa bansa, hindi naman ikaw ang sisisihin. Kaya, mababa ang rating ng presidente kasi siya yung pinuno. Administrasyon niya ito. Kaya kung bagsak ang presyo ng mga bilihin, ay kung mataas ang presyo ng mga bilihin, bagsak ang ekonomiya, grabe ang korupsyon, sinong sisisihin mo? Ang vice president? Hindi. Ang president. Kaya normal lang yon na mas mataas ang survey rating ni Sara kaysa sa presidente. Kaya hindi naman assurance yan. Pangatlo na pala. Sabi ni Sec. Ronald Llamas, former Secretary Ronald, ngayon, kapag lumabas na ngayong January, February, March, kasi iimbestigahan na ng ombudsman yung final sa kanyang kaso. 'Di ba may sinampang kaso, reklamo laban kay Sara at sa iba pang mga officials ng DepEd at OBP? Iimbestigahan 'yan ng ombudsman. Pagka inimbestigahan niya ng ombudsman, lalabas na yung yung mga joint bank accounts ni Sara at ni Digong. Pag lumabas yan, masisira si Sara dyan. Masisira. Maraming ebidensya yan. Babagsak na yan. Kapag na lumabas na rin yung si Madriaga, pinatawag na ng Kamara, kasi bubuo ng Quadcom 2.0, ayan, may expose na naman lalo siya dyan. Kaya ibig sabihin, nito kasing mga nakaraan, medyo hindi nakakonsentra kay Sara ang mga issue. Kasi natutok nga sa flood control. Pero ngayong January, February, March, bubuhayin na naman ang impeachment, may kaso siya sa ombudsman na iimbestigahan na, lalabas na ang mga ebidensya, lalo na yung bank accounts, maaapektuhan ang survey rating niya niyan. Kaya itong mga susunod na araw, ayon kay Secretary Ronald Llamas, former Secretary Ronald Llamas, babagsak na yan ang survey rating. At malamang, hindi na yan makakabawi. Itong 26-27, pababa na yan. Yan yung pagtaya ni Llamas. Kaya ang sabi ni Ronald, hindi siya nakakasiguradong mananalo si Sara. Huwag muna silang magdiwang sa na parang sigurado na. Hindi yan. Pag lumabas ang mga ebidensya diyan, itong susunod na mga araw, lalabas na ang mga ebidensya laban sa kanya. At kung matuloy pa ang impeachment niya sa February, yan. Apektado niyan ang kaya yung mga sinasabing malakas sa survey, na yan? Hindi totoo yan. Marami na dati matataas sa survey, biglang bumagsak. Si Binay, si Villar, malakas sa survey, bumagsak sa bandang huli. Hindi naman permanente yan. Pag lumabas na ang mga issues dyan, bababa na yan, babagsak na yan.
At saka damaged good na yan si Sara. Nakapahinga lang yan dahil na-focus dito sa flood control. Hindi siya diyan ang nasisentruhan. Pero ngayon, pag bumalik na naman itong mga kinaso sa kanya sa ombudsman, siya na naman ang focus niyan at yung impeachment at tuloy-tuloy na yan buong 26, 27. Lalo na kung matuloy yan na makonvict sa impeachment, di wala na. Hindi na siya makakatakbo. Paano na yan? Paano na yan? Kaya ang analysis ang forecast ni Llamas, hindi dapat magkumpiyansa ang mga supporters ng Duterte na si Sara ay dahil mataas sa survey, mananalo yan. Hindi sigurado yan. Yan ang pag-aralan nila. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.